Hello, hello, hello. Good morning. Kumusta kayo mga aking mga suki sa aking YouTube channel? Okay, bago ko makalimutan, good morning nga pala, no? Doon sa mga nagpa-shoutout sa aking mga subscribers. Sila Ador, si Rose, si Gina, dalawang Gina po yun. Sila Grace, si Tess, no? Yung iba, hindi ko na masasabi yung mga pangalan, ha? Pasensya kayo. Pero ito, yung araw po ay may gagawin tayo, no? Na simple lang, at saka very cheap ng mga ingredients, no? At kasi nung gumawa po ako, kwento. Nung gumawa po ako ng ice cream, aba, naubos agad. Ngayon, may request na naman. Yung isa sa kanila, nag-request na kung pwede gagawa ako ng ice cream. Na simple lang, hindi masyadong magarbo, hindi masyadong matamis, at saka kung ano-ano lang ang makikita natin sa ating bahay. Ngayon dito, mayroon ako dito itong mga biskwit na ito, no, ay nakakasawa naman pag ito, lagi na lang natin kinakain, no? Yung cream o, no? Ito, mayroon akong dito. Ayaw ko kasi ng ice cream na matamis at sobrang daming sugar, no? So, itong cream ay gagawa ako ng simpleng ice cream lang. Pwede naman gawin ito ng kahit mga bata lang, kahit mga kapwa kong senior citizen, pwede natin gawin. Natanggalin ko muna ito dito sa plastic. Kahit anong biskwit, pwede naman, no? So, alisin ko dito sa plastic na ito. Ito lang napili ko na gagawin kasi ito nakikita ko naman dito na mayroon pala ako. Pero pwede naman kahit anong klaseng biskwit. At depende sa inyo. Kasi dito sa ating gagawin, hindi ako bumibili ng ice cream sa totoo lang kasi umiiwas din ako sa sobrang mga matamis kahit wala tayong diabetes. Pero maganda na yung nag-iingat. Ngayon, ang gagawin ko, no? Kasi mayroon itong palaman, no? Matamis itong sugar na ito. Ito, mayroon siyang palaman. Tanggalin ko muna yung mga palaman na ito dito. Alisin natin. Kasi in itself, itong biskuit na ito, matamis na rin, no? So, pero, alisin ko na lang ito. At pwede naman ito magamit, no? Marami tayong magagawa dyan. Pwede natin gawin yan na parang kanyang icing, frosting sa mga cakes na ginagawa, no? Pero for the time being, tanggalin ko yan para hindi siya sobrang matamis. Dahil ito po ay hindi tayo maglagay ng sugar, no? Sa ating gagawin na dessert. Dessert po ito, pwede namang merienda, pwede namang dessert, no? So, pag-alis nito, mabilis lang naman, ay pwede naman i-recycle yan sa ibang dessert din, no? Itong sugar niya. Kasi ito palaman niya, ito Ito po ay ating ganito na lang para lumiit siya kasi mamaya pupukin po natin ito para para ito ay magiging hindi naman fine na fine, para magiging parang crumble na chocolate ice cream, no? Pwede naman ganyanin lang. And then, or, kung mayroon kayong parang blender, no? Pwede naman po ito ilagay sa blender para mabilis. Pero pinapakita ko lang kung paano naman ito gawin ng mga simple sa mga bahay natin na wala tayong mga gamit, ay pwede naman po yun. Okay, ilagay ko po yan sa plastic dito. Kasi pupukin pa natin ito para magiging semi-fine. Hindi naman siya pinong-pino. Kasi ang gusto ko ay medyo mayroon naman tayong manguya-nguya pag kumain tayo ng ice cream. Hindi na tayo maglagay ng iba pang
chocolate para pang flavor dito, no? And then, ang session ng pok ay pwede dito. So, ganyanin lang natin. Lagay natin sa cellophane, sa plastic. Medyo makapal ito. At pukpukin lang para to make it semi-fine. Ayan. Tapos lang po yung ating pupukan blues. So, semi-fine na siya. Ganito na po siya, oh. Pwede rin gawing very fine. Set aside natin ito. At dito sa ating bowl ay maglalagay po ako. Ito lang ginamit ko kasi ito ang pinakamura na cream soda. Pina-frozen ko po ito sa ref ng mga more or less 2 hours. At ito po ay i-beat natin for about 7 minutes. Pwede po din yung may ilagay sa freezer itong cream soda, no? Na type overnight o kaya more or less 5 hours, no? Before doing the dessert, no? So, i-beat lang natin. Pwede na manual na yung beater, no? Or pwede rin tayo gumamit nitong ating egg beater. Hindi na po tayo maglalagay ng sugar. So, ito ay parang chocolate flavor ang ating gagawin. Kasi yung ating biscuit ay chocolate flavor na rin. So, hindi na tayo maglalagay ng flavoring. More or less 5, 6, or 7 minutes na mag-beat po tayo nito. Maglagay po ako ng konting cocoa. Yan. Mga 2 tablespoon. Pwede na. Then, mix ko muna kasi baka tumarsik. At pwede na natin i-beat ulit sa ating cream. At ilagay ko na po ang aking ginawang crumble na biscuit. Sarap. Stir. At ready na ang ating chocolate ice cream. Lagay natin dito sa ating container. At ilagay natin sa ating freezer. Pwedeng overnight. Pwedeng 5 hours. So, ako, I prefer the overnight.
Madali lang. Kunting biskwit. Kunting cocoa. And cream soda. Okay, ready na po. Ito, ilagay natin sa refrigerator or freezer. Cover. Ngayon naman po ay gagawa ako ng mango flavor. At ito pa rin ang gagamitin natin kasi ito ang pinakamura na cream, no? So, pina-overnight din ito. At ilagay natin dito sa ating mixing bowl. Depende po sa inyo kung gaano kadami, no? Kasi itong kakain po nito ay bali 2 tao lang po ito. Itong aking pinagandaan. So, this is good for 4 or 5, no? Sa isang serving. And then, ito po ay atin din na i-mix. Very easy. Anyone can do this at home. Pwede patulungin yung mga bata. O kaya yung senior citizen na walang ginagawa. Imbis na bibili po tayo, ay gagawa na lang po natin tayo ng ating homemade ice cream. Lalo na sa mainit na panahon, no? So, ito ay ating i-dip. Na-frozen na po ito overnight. Pwede din po tayo gumawa ng ice cream na yung totoong mango, no? Na fruit. Pero mahal ang mango ngayon at medyo hindi na nag-season. Kaya magawa na lang po tayo ng mango flavor using simple ingredients, no? So more or less 5, 6, or 7 minutes na ating pag-steer o pag-dip. Pwede rin tayo gumawa ng ube flavor or strawberry, kung anong fruit ay available. Pero this time, wala pa akong fruit na gagamitin. So, gagawa tayo ng angel din na mango flavor. Yung simple lang. Maglalagay pa ako ng konti nito. Yung mango flavor. Pwede ng 3 kutsara or pwedeng 4 na kutsara. Depende po sa inyo kung gusto ninyo matamis o katamtaman lang. Okay. Lagay natin sa ating container. At ilagay sa freezer overnight. Later, makikita nyo yung ating finished product. After 4 hours,
more or less 4 hours to 5 hours sa freezer. Ito na po yung ating finished product. Our chocolate ice cream and mango ice cream. Wow! Let's taste it. Ito yung ating chocolate ice cream. Ganda. Chocolate crumble ice cream. Let's taste it. At ito naman yung ating mango. Yummy. Pwede po tayo maglagay dito ng cheese on top. Optional lang po yun kung gusto rin ninyo. Let's taste it. The mango. Sarap. And the chocolate. Ito po. Sarap. Tamang-tama lang yung tamis. I like this. Come, let's eat ice cream. Sarap po. Grabe. Sarap ng ice cream. Gusto ko ito. Yung chocolate. Hindi siya masyadong tamis. Tamang-tama lang. Tsaka yung mango. Sarap. Halika, kain tayo. Sarap ng ice cream ko. Which one do you like? So, our finished product, the mango flavor and the chocolate flavor. Thank you very much for watching. And pwede po tayo gumawa nito sa bahay. Homemade po ito. At saka very fast, very easy, very delicious. Okay, one for you, one for me. Bye! Thank you for watching. See you in my next vlog. Thank you. God bless us all. That's it.